Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-26 sa buwan ng Nobyembre taong 2025. At ito, pag-usapan natin si Robin Padilla. Lumabas na naman ang kaupuban nito ni Robin Padilla at napahiya na naman siya dyan sa Senado. Kasi, ewan ko kung anong hindi nag-iisip eh. Basta lang, mema lang, kumbaga mema lang ba, kaya siya nababatikos eh. Ito mga kababayan yung nangyari kahapon dyan sa Senado. Etong si Robin Padilla talaga, very consistent. Very consistent sa pagiging weak senator. Ayan. Diyos ko, kahit high school student, alam na fake news yung voice. Kung meron kasi siyang inilabas, mga kababayan, na voice recording. At sinasabi niya na ito ay yung isang attorney dyan sa PCO. So nag-ano pa siya, nag-name drop pa, nagbanggit ng pangalan, hindi naman siya sigurado kung totoo yung voice recording. Ewan ko kung nagtatanga-tangahan lang siya o nagbobobobohan lang siya. Kasi kahit sinong makinig dun sa voice recording, alam na yun ay fake. Malinaw na fake mga kababayan. Kasi pinipilit ni Padilla, ito mga kababayan sa ating screen. Ang atin po bang ahensya at PCO ay naniniwala na dapat may troll ang gobyerno? Ano ba naman klaseng tanong niya? Ahensya at PCO naniniwala dapat may troll? Dapat walang troll. Bakit? Anong klaseng tanong yan? Saan ka nakakita na dapat may troll ang gobyerno? Di ba? Anong klaseng tanong yan? Napaka-obob naman. Ano ba naman klaseng tanong yan? Sabi ni Ligarda, I am told they do not have trolls. Bakit ka magkaka-trolls? Kayo mga DDS, maraming trolls, sigurado. Pero, bakit kinakailangan ng gobyerno ng trolls? I am told they do not use government funds for fake news and trolls. If you have any proof, please tell me and I would be happy to call them out and prove that to them. Okay, so mamaya na natin basahin yung sinabi ni Tito Sen kasi sinupalpal ni Tito Sen etong si Robin Padilla yung sa kanyang pinagsasabi dyan sa Senado. Nakakahiya sa totoo lang, may ma-brought up lang, may masabi lang, mema lang, naglabas siya nung voice recording na obvious naman na fake. Pero may inilabas mo sa Senado. Parang ginagawa mong tanga tuloy ang Senado. Yung sa pinipilit mo na basta mema lang mema lang talaga mga kababayan. Ito si Robin Padilla. Ito mga kababayan panoorin natin yung etong si ewan ko ba kung sino mga bumoto rito. Ilang taon pa tayo magtitiis dito? 2025 pa lang. 3 taon pa mga kababayan. 25, 26. Naku, tagal pa. Tagal pa nating magtitiis dito. Na para bang, ewan ko ba kung wala ako nakikita ambag galing dito. Ito, pakinggan natin kung ano nangyari dyan sa Senado. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Okay po ba sa ating ginagalang na senadora, ating pong sponsor na makapagtanong po tayo ng mga ilang bagay? Oo naman. So, kaya ka nga nandiyan para magtanong tapos nagsasabi, nagpapaalam ka pa. Diretso na, Robin. Para magkaalaman na. Masaya po ako na sumagot sa mga katanungan sa ating gentleman from Mindanao na sigurado po ako ay gusto rin tumulong para po sa ating mga ahensya ng gobyerno. Maraming salamat po. Bilang ako po ang tagapangulo ng public information, ako po ay katuwang ng presidential communication. Tayo pong dalawa ay magka-partner. Dahil sinasaad po ng saligang batas na walang mga pinakamakapangyarihan kung hindi ang makapagbigay ng tamang impormasyon sa taong bayan. Yan po ay nasa konstitusyon. At ako po ay nandirito sa harapan po ninyo upang makatulong po ninyo. Hindi po ako para banatan o silipin o anuman ang patungkol sa Presidential Commission. Talaga lang Hindi ka dyan para banatan sigurado ka Pero yung ilalabas mo mamaya, banat yan Kasi obvious na fake news. Peke.
Tapos inilabas mo pa rin. O, di tapos sasabihin mo, hindi ka nandiyan para banatan. Ako, kwento mo yan sa pagong. Ikaw pa. Kaya ako po ay nakasuporta sa inyong budget. Ako po ay isa sa mga tagapagtanggol po ninyo kapag may kinalaman po sa pulisiya. Ako po ay kailanman ay hindi na personal. Lahat po ng issue ko ay political. Hindi po ako kabilang sa mga bumabanat ng walang masasabi po nating mga naninira. Okay. Hindi po ako yun. Una ko pong gustong sabihin ay patungkol po dito. Meron pong mga bagay na gusto ko pong linawin galing po sa PICO dahil dapat po sa inyo ang unang-unang pinanggagalingan ng tamang balita. At ako naman po, kapag tama yung balita, ako po mismo ang nagpapalawak nito sa pamamagitan po ng social media ko at sa aking mga kasama. Ito pong mga nakaraang linggo, meron pong mga lumalabas katulad po noong nangyari doon po sa ating dalawang kalihim. Meron po tayong dalawang kalihim na nag-anunsyo. Ang sinabi po ng PICO na nagbitiw ang dalawang opisyal neto at tinanggap ng Pangulo. Ngunit, dininay po ito nung ating executive secretary nung sinabi niya na hindi naman daw siya nag-resign. Sinabi po sa kanya na meron daw tumawag sa kanya at siya ay sinabing bumaba na. Ito po yung mga ganitong mga ganap ang hindi po nakakatulong para sa atin. Sapagkat nakukonfuse po ang tao. Opo. Bilang kayo po ang pamantayan at kayo po ang pinanggagalingan ng mga impormasyon, ano po ang pwedeng gawin ng PICO upang maiwasan po yung mga ganitong klaseng maling pahayag? I agree with you, Mr. President. Messaging is so important. Disinformation, misinformation, inaccuracy, lost in translation confuses the people. Even if you have good intentions, if you said it wrong, or if you intentionally meant to confuse, then that is wrong. And so, there must be clear source of messaging. Isa lang ang gagawa ng mensahe. Hindi pwedeng iba, hindi naman pwedeng nagsasalita, may balita na hindi na-vet, na hindi na-verify, na hindi nako-confirm. Hindi pwede yung akala, hindi pwede yung hindi alam, hindi pwede hindi nag-uusap. Now, per the specific instance that you're mentioning, why was there a miscommunication? I would just surmise, I'm not even asking the agency, that probably there was no clear coordination. Bakit ba? The PCO secretary says that the announcement given by the president himself was conveyed to the PCO, and that is the source of their declaration or their message. So in this case, you followed the process, which is the president himself through the Derecho sa Inyo gave that statement. So parang sinasabi po, ginang na tagapangulo, na naglabas po kaagad ang USEC nila ng pahayag na hindi po ito opisyal? I am told that the undersecretary's statements emanated from the president. Yes, it was cleared. It was cleared. Cleared by whom? Cleared by me. Cleared by the secretary, and the secretary cleared it with the president. I was there. Yes, the information Yes. was released. Ang The ibig pong information- sabihin, opo, The information conveyed by the undersecretary was cleared with the secretary, who cleared it
So yun po ang tamang impormasyon, hindi po yung kumakalat sa media. Kasi may kumalat po sa media na ang sinasabi ng ating dating executive secretary na hindi po yun ang naganap. So ang naganap po talaga yung sinasabi po ng ating USEC. Yes. Again? Yun po ang para alam po natin Okay. kung ano talaga yung Maliwanag. statement. Eto mga kababayan, bobo talaga to si Robin Padilla. Pinapaliwanag na nga ba't pinipilit ni Robin Padilla, yan ang sinabi ni Yusek na ito na, yung dahil sa delikadesa, kaya nag-resign si Bersamin sa Kasipangandaman. Hindi naintindihan ni Robin Padilla, yung sinabi ni Yusek, yun ay galing mismo sa sekretary, at sabi ni sekretary na yun ay galing sa presidente. So kung may problema ka dun sa maling impormasyon, tanangin mo ang presidente. Hindi naintindihan nito. Pinipilit pa rin na si Yusek yung mali kasi nga iba yung sinasabi ni Bersamin. Kasi sabi ni Bersamin, hindi ako nag-resign. Kasi sabi ni Yusek Castro, di ba, nag-resign out of delicadeza. Pero sabi ni Bersamin, hindi ako nag-resign. Yun ang sinabi ng presidente. Sinabi sa secretary. Sinabi ng secretary kay Yusek Castro, yun ang sasabi ni Yusek Castro. Ngayon, kung iba sinabi ni Bersamin, tanongin mo si Bersamin. Kung may problema ka doon sa sinabi ni Castro, tanongin mo ang presidente. Di ba? Ito tinatarget na ito si Castro. Galito kay Claire Castro. Kasi alam naman natin na si Claire Castro ay talagang vocal laban sa mga sinasabi ng mga Duterte. Alam naman natin na ito pag sinunog, mangangamoy Duterte raw siya . So hindi niya naintindihan. Ako, pagkarinig ko sa sinabi nung ayun, napakasimple. Ayun ang sinabi ng presidente, nirelay sa secretary, nirelay sa Yusek. So, nung tinanong si Yusek Castro, sinabi niya, yun ang sinabi niya na nag-resign out of delicadeza. Tapos naglabas si Bersamin ng statement na hindi daw siya nag-resign. So, wali daw yung sinabi ni Yusek. Mali, dahil iba yung sinabi ni Bersamin, pero yung sinabi ni Yusek, galing yan mismo sa sekretary at galing mismo sa presidente. Di pagalitan mo si presidente, bakit iba yung sinabi niya? Ba't ipipilit nito na si Castro ang mali? Bopos talaga to mga kababayan . Opo. Again, because this will go down in history tas ako nagde-defend ng budget Opo. hindi po ako privy sa sinasabi po nila. Ako ay taga-defend ng budget. Pero ito, hindi budgetary process ito'y kaganapan ng kasaysayan. Opo. Pero para po maliwanag, may mga side, you want to go. You can say it in the microphone, yeah. Just so that it's clear. Because I'm saying this so that it's clear that I am the messenger I'm trying to explain. According to the PCO, they cleared the statement with the president. Opo. Yan po ang pangahawakan natin ngayon. At yan Yes. po dapat ang malaman ng tao. Yes. Opo. Yung pahayag po ng ating dating We may or may not agree, we may or may not believe, but that is what is transmitted to me now Opo, dapat. Opo, by the opo. PCO. Opo. Dapat po kasi isa lang ang mensahe. Yes. At kung ano yung mensahe, yun po talaga ang dapat na malaman ng tao. Opo. Meron po akong pangalawang katanungan. Kapag ka sinabi po natin public information, naniniwala po ba ang PICO na dapat hindi ito political propaganda? Ang public information po dapat hindi political propaganda. Dapat po ay katotohanan, di ba po? Absolutely. News dissemination must be based on truth. Opo, kahit Yes. walang pinoproteksyonan na kahit na sino. Mali o tama, dapat public truth. information The truth. malaman Yes. ng katotohanan. Yes, sir. Opo. Meron po tayong katanungan na nakakagulo rin po. Kanina tinanong na po ito ni Senator Raffy. Katunayan, paglakad po niya doon, sinundan ko siya sa lounge. Sinabi ko sa kanya, boss, ba't hindi mo pa tinuloy? Tinanong mo na . Yung patungkol po sa mga troll, ito po kasi ay kalat na kalat. Alam naman po natin na ang troll ay pinanggagalingan ng bullying. At alam naman po siguro ng ating ahensya na pati po sa pribadong buhay at personal na buhay, marami na pong napapahamak sa bullying. Meron na pong mga batang nagpapakamatay, meron na pong nasisira ang mga buhay, kagagawan po ito ng mga troll.
ang atin po bang ahensya, PICO, ay naniniwala na dapat may troll ang gobyerno? Ikaw yung tanong niya, ano ba klaseng tanong niya? Obviously, ang sagot niyan, hindi. Diba? Ano nung klaseng tanong niya, Robin Padilla? Hindi ko kailangan sagutin, itanong sa kanila. Dapat wala. Oh. Ayon sa kanila po, Diba? Kailangan pa ba itanong yan, Robin Padilla? Siyempre wala. Dapat walang troll. Anong klaseng tanong niya, Robin Padilla? Meron kasing gustong patamaan dito, si Robin Padilla. ay wala. Pero actually, talaga bang wala? Wala. Sa mga resources na binibigay sa inyo, malay naman namin na wala. Kasi yan ang kalakaran. I mean, I'm speaking for myself. I mean, Opo. of course, the official statement. Again, I'm defending their budget. And I'm only saying this based on what is transmitted to me. But, not that I don't believe you, Secretary, but because it happens in real life, we don't know. So, I am told they do Na wala not have po. trolls. Opo. I am told they do not use government funds for fake news and trolls. All But organic supporters. they're all organic supporters. And if you have any proof, please tell me. And I would be happy to call them out and to prove that to them. Meron po kasing, Yes. opo, maraming salamat po, ginang tagapangulo. Meron po kasing lumabas na voice recording. Ito na. Ito yung pinagmamalaki recording. Ito ni Robin Padilla. Na ang tagal lang lumabas nun. At yun ay pinagtawanan lang ng taong bayan kasi nga fake. Pero ngayon inilalabas si Robin Padilla sa Senado pa. O kasi nga, alam nyo na kasi nga gigil na gigil ito kay Claire Castro. Mema lang to, mema lang. Kung pwede po natin mapanood, para sa inyo po manggaling kung totoo ito o ito ay AIO o ito'y kagagawan lang ng mga ibang taong gustong manira. Pwede po natin mapakinggan. Ito yung dati pa ito lumabas mga kababayan eh. Dati pa lumabas itong sinasabi ni Robin Padilla. Yung usapan daw umano ni Claire Castro at sa mga mga vloggers. Kasi may binabayaran daw vloggers ang PCO. Ayan ang gusto i-play ni Robin Padilla. Pero kahit grade 1 mga kababayan. Habang wala pa po. Alam mga totoo ay Ako tindi. po ay merong final na bill kasi. Ang tawag po natin dito ay Anti-Troll Farm Act. Kung pagbabasihan po natin yung sinabi ng ating mahal na senadora na ang gobyerno ay hindi dapat kinukonsinti ang troll farm, maaari po ba nating malaman kung Ito na. Ayan na po. Humingi ka na naman ng dagdag. Puro palpak naman yung mga vlogger mo. Pasensya na, madam. Ginagawa naman po namin lahat yung mga script na pino-forward sa amin eh. Sinunod naman po namin. Puro nga kayo palpak eh. Puro kayo hingi ng budget. Wala naman nangyayari. Ilan ba hawak mo na class A? Wala po akong hawak na class A. Puro class D lang po. 20 na troll. Sino yan? Yung grupo po ni Madarahog. Kasama sila Rosalinda at taga-Bukid. Yan ba yung matandang mukhang gorilla na puro live ang pinagagawa? Yes po, madam. Sila din po yung humingi ng dagdag sa budget nila weekly. Talagang hindi na kami magdadagdag. Puro naman walang kwentang ginagawa ng mga yan. At puro kayo kabubuhan sa totoo lang. Puro kayo palpak. Ang sakit naman magsalita, madam. Masakit ba? O masakit na ang bulsa? Sa totoo lang, nag-aabono na nga ako. Wala akong pera. Dahil sa kahingin nito si Madara. Wala akong pakialam at problema mo yan. Napakabobo ng mga kinuha mo. Hay, nagsasawa na rin po ako, madam. Ganito na lang. I resign. Starting today. And remind lang po kita. Record din to pag-uusap natin. Shit. Pinatayan ako. Ayon po sa mga Okay. Narinig nyo yung voice recording Meron pang mga tawa-tawa. So yun hindi mo na pwede paniwalaan yun kasi ibig sabihin, edited na yun. Edited na yun. Pag may background na gano'n na tumatawa, edited video na yun, inedit na yun. So pwedeng binago yung boses, edited na nga eh. Hindi ba, pwede mo naman pabilisin, pwede mong pabagalin, pwede mo gawing lalaki yung boses, pwede mo gawing babae yung boses. So edited yung video. Tapos ito pa yung yung inilabas ni Robin Padilla.
Anak ko ba naman, Robin Padilla, senador ka? Hindi ka ba nag-iisip? Dapat yung inilabas mo na voice recording, kung meron ka talaga, dapat yung raw video. Yung raw, yung hindi edited. Kahit grade 1 kahit grade 2, kahit kinder sigurado Alam na edited yung video, fake yung video. Ano ba naman yan? Tapos yan ang ipe-present mo sa Senado. Dapat yung raw video. Hindi yung sakala. Halatang-halata naman yung scripted yung salita yung salitaan Ano ba naman yan, Robin? Tapos tingnan niya mga kababayan Tingnan niyo yung sasabihin ni Robin Padilla. Pwede niyo pong sabihin hindi sa inyo galing ito Opo. Hindi ko po sinasabing sa inyo galing ito. Opo. Ang sinasabi lang po nila, ito daw po ay boses ng USEC. Sa totoo lamang po ba? Sino? USEC? Claire Castro, boses. Ang layo kaya. Layo Pakinggan mo yung mga vlog ni Jose Castro. Napakalayo ng boses. Ano ba naman yung Robin Padilla? Para ka naman tanga. Hindi ka nag-iisip. Kaya mamaya supalpal to kay Tito Sen Supalpal talaga to. Tingnan niya mga kababayan. Ano po ba ito? I have no idea. I was about to ask you, who is it supposed to be? Can you please state on the record? Ang sabi po nila, ito daw po ay voice recording ni Yusek Claire Castro. Na daw siya po ay may kausap ng mga vlogger. So hindi po, sa inyo po hindi galing sa kanya. Opo. Instead of Ayan. naming somebody that we're not sure of, why don't we send it to the NBI for voice print? Imbis na nanguhula tayo, nagbabanggit tayo ng pangalan. Because You're I mentioning cannot- the name of Yusek or Attorney Castro. It's unfair for her. I-print nyo na lang sa voice print na lang sa NBI. Para I agree with hindi that. tayo masabi sa mga ganyang mga balitaan. Because I will give you an advice from Denzel Washington. Sabi niya, if you don't listen to the news, you're uninformed. If you listen to the news, you're misinformed. Ay, ganun lang. But Mr. President, I would just like to correct that. When I was in the news, it was the correct information. I worked very hard to validate all the news that I did, at least during my time. But regarding the request of Your Honor, Senator Padilla, I would not be in a position to ascertain the authenticity of the voice, and I would recommend the suggestion of the Senate President to please give that tape recording to the NBI for authenticity. Opo. And therefore, we leave it at that. The voice print and the authenticity of the recording kasi madaling i-splicing ngayon yan. Yes. Madaling Yes. So gawin I yan, would not say it's true. I would not say it's AI. Let the experts determine that. Opo. Kaya po natin tinatanong po yung ating tiga Pico kung may alam po sila dito. Sasagimin lang mo naman nila kung oo o hindi. Yun lamang naman po. Opo. So kung meron pong... Okay. So yan, ang katangahan. Neto ni Robin Padilla. Nasupalpal tuloy siya Di ba? Dapat bago mo i-present yan sa Senado, dapat ipine-check mo muna yan Hindi yung para kang para kang sa eskwelahan lang. Senado yan Nakakahiya yung ginawa mo. Sa Senado mo pa ini-present yung yung voice recording na halatang-halata naman na hindi totoo. At edited na may tawa na So hindi na yan na raw, dapat raw video o raw audio recording. Yung hindi na edit. Ang tanga naman na ito. Saka nagbabanggit ka pa, nag-name drop ka pa ng pangalan, binanggit mo Jose Castro. O di supalpal ka kay Tito Sen. Dapat wala, naninira Ibig sabihin sinisiraan niya rin si Claire Castro doon sa sinasabi niya. Kaya sabi ni Tito Soto, ni Senate President, dapat idali mo yan sa NBI, tapos ipa-authenticate mo, tapos ipa-check mo kung talagang boses ba ni Claire Castro yan o hindi, na obvious naman na hindi. Di ba? So sabi ko sa inyo, mema lang Sayang lang ang sweldo natin dito. Sayang lang yung oras Sayang lang yung pinapasweldo natin dito dahil tapos sasabihin niya, hindi politika. Mumulitika ka talagang tinatarget po si Jose Claire Castro kasi nga, alam niyo naman na ito si Claire Castro, kapag bumanat sa mga DDS, real talk.
So, ayusin mo, Robin Padilla naman. Wala ka bang magagawa sa Senado na maayos-ayos? Grabe naman. So, ayan po. Isinyer ko lang sa inyo yung pagsupalpal ni Tito Sen dito kay Robin Padilla. Na obvious naman yung kanyang pinresent na video ay na audio recording ay hindi po totoo at edited na eh. Pag dinagay mo sa NBI, pagtatawanan ka lang ng NBI eh. Dinala mo pa yan dito. Nagpagod ka pa talaga? Nag-effort ka pa? Eh, alam mo naman eh. Ikaw mismo sa sarili mo, hindi yan ang boses ni Claire Castro at edited na yung video. Diba? Sos. Kabobo naman oh. So, ilan po muna mga kababayan. Ilang taon pa tayo magtitiis dito kay Robin Padilla. Kaya, pagpasensyahan nyo na, mga kababayan. Tiisin na lang natin. Malapit na yan. Mabilis naman ang panahon. Okay, so yun lang po mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.